Bringing hope the world over. Hope Channel. Kamusta po kayo? Nakakain na po ba kayo? Tamang-tama at magkakasama na naman tayo ngayon sa loob ng 30 minuto. Kaya maghanda na panulat at papel para may listang isang recipe na maaaring ihain sa lahat ng oras. Ako po si Sem Ulap. Ako naman po si Walter Payoyo. Only here where we learn how to cook intelligently. Cooking smart. Matutunghayan na natin sa araw na ito mula sa ating recipe ang kombinasyon ng pagkaing Meksikano at ang mga gulay na sagana dito sa bayan natin. We will cook something the whole family can enjoy any time of the day. Pwede rin baunin kahit saan magpunta. Alam kong natatakam na kayo ngayon, kaya di na namin patatagalin pa. Our recipe for today is called tortillas with veggies. Our recipe for today, our ingredients: 1 large sweet potato, 1/8 kilogram of sprouted mongo, 1 large cucumber, mango, white onions, turnips, salt, our black pepper, and 1/8 kilogram of lettuce or lettuce, our banana or saba, and our tortilla wrapper. Ayan po. Ayan po, Ma'am Sem, ating ingredients for today. Okay, ano ang ating unahin ngayon? Unahin po natin ang ating saba. Okay. I-stir fry po lang natin siya. Tapos isunod na po natin ang ating mga ibang ingredients, ma'am. Okay. Ayan po, Ma'am Sem. So, akin ang babalatan ang saba. Ang cardamo banana o saging na saba ay mayaman sa potassium. It helps in our body's circulatory system that delivers oxygen to our brain. Ayan. Okay, ilagay lang po natin ang ating mantika, canola oil. Konti lang po. Ayan po. Para gamitin po natin mamaya ulit. Ayan So, po, akin ang babalatan yan. Ayan po. Ma'am Sem, isunod na po natin ng ating sweet potato. Pakibalatan lang po, ma'am. Sweet potato, ito ay mayaman sa vitamin B6 na isang prevention para sa heart attack. A good source of vitamin C, vitamin D para sa ating immune system, and iron, which is a resistance to stress. Ayun. Alam niyo po ba, mga kaibigan, ng kamote o sweet potato ay isa rin sa mga uri ng carbohydrates na nakakatulong para tayo ay lumakas. Kaya nga, yung mga magsasaka, ito ang number 1 na kanilang mga kinakain. Noong unang panahon, ito ang kanilang pangunahing pagkain. Kasi noon ay mahirap ang buhay, kaya sinisikap nila na sila man lang ay makapagtanim ng sweet potato. At kaya nga, napapansin natin yung buhay ng mga unang panahon na mga matatanda na nabuhay pa hanggang ngayon, ito ang kanilang ipinagmamalaki. Sila kasi ay kumakain ng mga masusustansyang pagkain at nagpapahaba ng kanilang buhay. Pagka kumukuha po tayo ng ating sweet potatoes or kamote, hindi naman po ibig sabihin kung may tama na po siya sa skin niya, opo, sira na po. Pero dapat po i-check po rin po natin talaga kung talagang malalim po yung sugat. Huwag na po nating bilhin yun, Ma'am Sem. Ano po? So, meron pa ako isang gustong ibahagi din para dito sa pagbili natin ng kamote. Okay po. Yung mga may batik-batik na, ibig sabihin na hugasan na kasi yun bago nila itinitinda. Dapat, ang pipiliin natin, yung may mga medyo may lupa pa. Kaya pala tumatagal yung kamote
Kasi nga, yung lupa ay siyang magpapanatili na maging fresh yung ating kamote. Okay. Balatan na po natin to, ma'am. Okay. Ayan po. So, anong itsura ang gagawin natin o hugis ng kamote? Oops. Ano lang po natin? Dice lang po siya ng maliliit. Okay, dice. Opo. Ma'am, kuhanin po natin itong ating. Tulungan niyo po ako habang inaano ko po itong ating Okay. saba or Sa aking saging. babalatan. At ang kamote pa rin ay maraming naidudulot para sa ating kalusugan. Sabi nga natin kanina, ito ay malakas sa vitamina at ito ay nakakatulong para tayo ay maging malakas sa araw-araw. Ayun. At ang isa pa na nais namin ibahagi ngayon para dito sa ating sweet potato ay marami itong nagagawa na putahe. Pwede ito ihalo sa ating gulay na especially na naman sa mga Ilocano sa pinakbet. Kanilang special ay kamote nihahalo nila sa kanilang nilulutong pinakbet. Yun. At pagkatapos, nakikita rin natin, mabuti rin sa mga merienda, ginagawang kamotikyo. Yan, minatamis, lalagyan natin ng ginataan o hinahalo rin natin sa mga niluluto nating ginataan. Ang bilis-bilis ni Ma'am Sem. Ayun. Okay, so ito po nakikita natin yung sa may pinagbalatan na natin dito sa kamote. May nakikita tayong mga batik-batik na maliliit. Huwag po kayong mag-alala sa ganong itsura. Kasi ito ay ibig sabihin lamang hindi ito nai-sprayan at natural. Siyempre, alam naman natin ang mga crops ay hindi naman dapat kinakailangan lagyan ng mga iba pang mga chemicals para lamang lumaki yung ating mga tanim. Yung mga pagtubo niya ay lalo lumago. Ang kailangan lang natin ulit ay ang tinatawag nating organic. Yan. So, ang ginagawa nilang organic ay yung mga pinagbalatan na kamote. Okay? Ito po, para hindi sayang, ilagay po natin sa mga halaman natin kung tayo ay may mga tanim na iba't ibang mga bulaklak. Ito ay isa rin sa mga pataba natin. Hindi na natin kailangan ng iba pang mga fertilizers. So, ganun din sa mga pagkain din, mga gulay natin, mga pechay, like that. And then, yung mga iba pang mga klase ng gulay, mga talong, mga sitaw. Ito na lang, ibaon lang natin sa may malapit sa puno nila at isa na rin itong fertilizer. So, organic siya. So, pinong-pino po pala ang paghiwa Opo, medyo niyan. pino lang po, ma'am. Kala ko papareho din ng saging. Ay, hindi po. Para madali po siyang maluto. Okay, so mas madaling maluto ang saging kesa sa Kamote. sweet potato. Ayun po. Yan. So, ano po ang isusunod natin, sir? Susunod na po natin yung ating toge. Okay, ang toge na naman, rich in vitamin C, protein, iron, and fiber. Madali lang naman po itong patubuin. 3 to 5 days. Madali na, pwede na natin siyang gawing tinatawag na toge. Yan. Ito kasi karamihan na alam natin ay toge. Pag nagtanong sila, toge. Iba rin kasi, nalilito kasi tayo Iba naman po yung tugi. Oh yes, Ay. yung tugi. Yun ay lamang ugat din, nakapareho din o variety din ng mga sweet potato, yung tugi. Ito ay toge. Toge. Yan. Kaya pala, ma'am, pag nagtatanong ako sa palengke, sabi ko, may benta po kayong toge. Ano yung toge? Gumaganon po yung mga tindera. Okay. Baka toge. Ay, oo nga po. Ay, sorry po. Sabi ko, nabibigla na lang po ako na medyo may pagkaano lang pala yung kanilang pangalan. Okay. Toge. So magkaiba yung bigkas nila, Opo. magkaiba rin ang kahulugan. Ma'am Sem, iabot niyo po sa akin yung onion. Onion. Opo, ayan po. Ito na naman tayo sa sibuyas. Mananatiling kasama pa rin sa ating mga sangkap habang tayo ay nagluluto. At lagi nating alalahanin ang onions o sibuyas ay nakakatulong para malabanan ang inflammation related to arthritis and asthma. Nagpapababa din ito ng diabetes symptoms at source din ito ng potassium, vitamin B, folate at phosphorus. Ayun. So, malaking tulong at malaking bagay ang sibuyas sa ating pagluluto Ayun. araw-araw. Onion. Pero magkaiba sila doon sa red na onion. Opo. Kasi mas matapang yung red onion kesa dito sa white. Onion. Bakit daw po, ma'am? Kaya,
Hindi ko alam, pero yun kasi ang naobserbahan naman natin pag tayo ay magluluto, mas naiiyak tayo dun sa mga red. So yun pala ang maganda sa white onion. Ginagamit pala natin pang garnish din sa Opo. ibabaw ng ating mga nilutong ulam. At saka masarap din siyang kainin at hindi masyadong maanghang. Lagyan po natin itong ating white onion. Okay. Yan po. Sunod po natin agad yung ating sweet potato. Yan. Ano pang isusunod natin? Sunod po natin yung turnips, ma'am. Ano lang po, parang ganito lang. Okay, turnips Opo, o. o singkamas. Hikamas. Kung yung iba po, hikamas eh. Parang Hikamas. hika eh. Ano, ma'am? Pero singkamas, okay, para mas masarap naman pakinggan. So, turnip, ito ay mabuting pinagkukunan din ng ating B-complex at nagkakaroon din tayo ng vitamina A, C, and K. Yan ang nakukuha natin dito sa singkamas. At alalahanin natin, pag tayo'y nauuhaw, singkamas lang ang ating kainin at maiibsan na yung ating pagkauhaw. Ma'am, yung singkamas, di ba may bunga rin yan? Na panggulay? Oo, may bunga din. Ginasama ito sa lutong bulanglang o sa mga nilaga. Ayun. Okay. Pag sinabi kasi pong nilaga, hindi lang yung nilagang, pwede naman kasi, ang paglaga kasi, may hinahalo silang bagoong o pwede ring wala. Okay. So, may bunga din siya, kaya marami din na itutulong ang singkamas. Wag nating kalilimutan na may bunga rin siya na mahalaga ding isama sa mga lutuing gulay. Ayun. Ma'am, dagdagan lang po natin siya ng konting water. Okay, so akin lamang itong babalatan. Opo. Water. Okay. Konti lang po. Ayun, mga mamis. Sigurado ko po, gusto ng mga anak nyo ito. Kasi po, talagang parang, kung baga, shawarma, veggie shawarma. Di ba po? Ay, Mga nabibili ganun po ba sa yun? ating mga malls, shawarma. Ito naman po, veggie shawarma. Ayan po. Sunod na po natin ang ating sprouted munggo po. Mamaya po, ilagay na po natin ating turnips. Lagyan po natin siya ng black pepper. Ayan. Tandaan po mga mamis na dapat po maging maingat din po tayo sa paglalagay ng ating mga black pepper kasi baka hindi po magustuhan ng ating mga anak. Baka Kaya masyado mga bisita maanghang. po, opo, dapat sakto lang. Diba, Ma'am Okay. Sem? So, anong i-slice natin dito sa singkamas? Parang ano lang din po, ganito lang din po kaliliit, ma'am. So, cubes din lang. Po. Talagang favorite mo, ma'am, yung cubes, no? Kasi, madali siya kasing ipik ba. Lalo na yung mga bata, mahilig sila yung magkamay lang. Kaya, pagka hinawakan nila at sinusubo, madali na nilang nguyain. Ayun. Ma'am Sem, dagdagan lang po natin siya ng konting oil. Ito, konting-kunti lang, ma'am. Ayan. Ma'am Sem, ako na po ang magtutuloy. Antigas. Ihalo na po ninyo tong ating Pipino. Pipino. Okay. Ayan po. So, ang pipino ay isasama rin natin sa ating menu for today. Ito ay protection against colon cancer, helps reduce constipation, helps reduce blood pressure, and it has vitamin K for promoting bone strength. And this is used as one kind of treatment for Alzheimer's disease. So, the best pala ito sa mga matatandang ulyanin na. Ayan. Kaya, Ano po ba ang sakit ng Alzheimer? Di ba yung makakalimutin po. Okay. So, ito pala ang the best para sa kanila. So, ngayon pa lang dapat kumakain na tayo ng marami nito. Ma'am naman, dapat ikaw nga kasi malapit ka na, di ba? Dapat ikaw ang magtanim na niyang ganyan para hindi ka na bumili. Okay. So, Lagyan na po natin ang ating turnips. okay. So, babalatan ko ito, sir. Opo. Kunti lang po, ayan. Tapos, Alternate. alternate lang po para may design po tayo. So, pinakang design niya, itong pipino Lagay na po natin para sa ating menu ngayon. Ayun. So, alisin natin ang balat. At pagkatapos, Hatiin na lang po natin. hahatiin na. Hatiin lang po natin siya ng lengthwise. Maliliit, pahaba. Lengthwise. Pahaba lang po. Okay.
So, anong susunod natin dyan, sir? Yung mango po, mango. Okay, mango. Ang mango ay isa na naman pa rin sa ating mga sangkap para sa ating menu for today. Po. So, ang mango, aalisin po natin ulit yung may itim dito. At sabi nga ng ating chef, ito ay para maiwasan ang kati ng ating kinakain dito sa mangga. Okay. So, hiwain ko lang ito. And then, si Sir Walter na ang Ayan, ma'am. buklat. Ayan. Ma'am Sem, pwede na naman po natin lagyan siya ng green mangoes. Ayan po ito. Oh, pwede po okay. sa green mangoes kahit na po ano pong gulay o prutas po, mga mamis. Pwede po. Ayan po. Okay. So, pwede rin pala ang green. Ayun. Kaya lang ngayon, ang ating special menu kasi ay yellow ang ating gagamitin. Ayun. And then next, Mamaya po, isusunod na po natin ang ating mga ibang sangkap. okay. Tutoast lang po natin yung ating... Lagay po lang natin dito, ma'am. Mamis, dito lang po sa mixing bowl natin. Halo lang po natin ng konti. Wow. Lagyan lang po natin ng salt. Salt And to taste. Konting pepper lang po. Ayan, black Okay, pepper. punta. Ayan po. Pampahiram po ako ng isang... Ayun. Tulad po ng dati, ganun lang po natin siya para hindi po masira po yung ating mango. Ayan po. Yan. So, yung nutrients ng mangga ay mananatili. Ayun. Nandun pa yung mga juice niya, ma'am, di ba? Okay. Ayan po. Then, hiwain lang po siya natin. Ayan. Medyo mahaba lang po. Oo. Para po sa ating tortillas wrapper. Ayan po, ma'am. Malapit Okay, na po tapos ito. na. Ayun. So, yung... Halo lang po natin saglit. Ito po. Ayun, ready na po siya, ma'am. Ayan. Okay, nakaluto na tayo ngayon. Ayun. Okay na po ito. So, ilalagay lang po natin dito sa ating mixing bowl. Okay, halo na po. Ayun. Halo lang po natin. Ayan. Susunod na po natin Kikita po natin. ang ating tortillas. Ma'am, Sam, pakiabot po yung ating tortillas. Ayan po. Okay. Ayun, halo lang po natin mga mamis, daddies. Ayan po. Halo-halo lang. Parang halo-halo. Ayan po. Ayun. Tapos, tikman lang po natin kung may anghang siya o kaya yung salt na. Parang, Okay. ayun. So, okay na Okay siya. na po yun, ma'am. Okay, okay na. Ayun, ma'am, Okay. Sam, pwede na. Pwede na pong ating toast ang ating tortillas wrapper. Ayan Okay. po. Yan po. Yan lang po natin. Okay. Mga 1 minute lang po o kaya seconds lang. Pwede, seconds. Pwede na po yung ating wrapper. Okay. Yan po. Ganyan po lang natin. Ayun. Ayun. Ayaw mo, Ma'am Sem, oh. Ayun. Ayaw na niya. Ayun. Kung gusto po natin medyo toasted po yung ano natin, medyo tagalan po lang natin yung lagay sa ating pan. Ayan po. Kung gusto natin medyo brown, yung brownish po. Ayan po. Ayan. Pero pwede rin ba siyang gamitin na ganito na siya, na hindi na siya ito-toasted? Ang kaanoan po lang nito pag hindi na i-toast, ma'am, pagka finold po natin siya, magka-crack po. Mapupunit. Opo, magka-crack. Okay. Kaya dapat po naka-toast. Ayan po. Ayan. Pwede na po. Oh, so magbabubbles pala siya. Ayun po, ma'am Sen. Ayun. Ayan. Tapos, Okay na. lagay lang po natin siya. Lalagay tayo ngayon. Lagay lang po natin ng konti. Ayun. Ito po, mga mamis, ganun po lang natin siya dito. Parang bed lang. Ilalatag lang po. siya. Bed lang po siya ng ating mga ingredients. Ayan po. Tapos piliin po natin kung anong gusto po nating ilagay. Ganyan po. Ayun. Lagyan po natin ng saging and pipino. Ayan po, Ma'am Sem. Fold lang po siya natin ng ganito. Kung gusto po natin ng mas maraming veggies, pwede po. Pwede po tayong maglagay. Ganyan po. Ayan. Okay. Tapos i-fold lang po natin siya. Ganyan po. Okay. Ayan. Ayan po. I-fold lang po siya natin ng ganyan. Ito po, dito lang po natin i-fold. Ayan. Ganyan lang po. Fold lang po siya natin ng ganyan, konti. Dapat po medyo maigpit po para magka-anuhan yung nasa... Para maipon-ipon lahat sa loob. Opo, tama po yung yun. laman. Po. Fold lang po na siya natin ganyan. Okay. O, di ba, Ma'am Sem? Yes. Tapos, ang gamit po ng ating toothpick, panglalak lang po siya. Ganito. Okay. Ilalak Po. lang. Ayan.
Nakalak lang po siyang ganyan. Ayun, Ma'am Sem, oh. Ayun po, isa pa po. Ayun. Para social ang dating. Ayun, social, Ma'am, ah. Siguro, Ma'am, marami na rin kayong pinanggalingang bansa, no? Hindi naman, naririnig ko kasi sa kanila eh. Ayun, ayun. Tapos, lagyan lang po siya natin ng konting garnish. Ito na lang po. Ang ating garnish, lemon. And our bell pepper. Ayun po. Ganyan lang po natin. Ayun. Tanggalin po yan ang ating buto. Buto. Opo. Kasi pwede pa po itong ihalo sa ating mga putahe. Ayan po. Ayan. Ito, bilog. Ayan po. Tapos hatiin lang po na siya natin ng pabilog. Gawa lang po sa tayo ng 2 or 3 po. Ayun, Ma'am Sem. Pwede na po. Lagay lang po na siya natin ng ganyan. Ayan po. Ayun, Ate Sem, huwag mong gagayahin to. Ayan. Ang cute naman. Ayun po. Lagay lang po natin siya ng ganyan. Yung bilog. Ayan po. Ito na po ang ating finished product. Tortilla sweet veggies. Ayan po. Ako muna ang titikim. Okay, sige. Diyan ka muna. Pagbibigyan kita. Diyan ka muna, Ate Sem. Hindi pwedeng ikaw ang laging nauuna sa akin eh. Okay, sige. Pagbibigyan kita, Pero, Mamis, kalahati lang po sa akin para may share naman po tayo sa mga ating mga kasama. Okay, tikman natin. Boom! Diba? Ano, Ma'am? Sarap. Tama-tama yung saging, yung singkamas, pepino. Oops! Mango. Meron pa po. Oo pala, yung mango pa. So para sa ating mga manunod at taga-subaybay, ito po ang recap of ingredients and procedures. Ayun po. We have large sweet potato, 8 kg of sprouted mongo, 1 large cucumber, 1 large mango, 1 large onion, 1 medium size of turnips, rock salt and pepper to taste, and 8 kg of lettuce, ayan po, and banana or saba, and our tortillas wrapper, ayan po. Okay. So salamat po sa pagsubaybay niyo muli sa umagang ito sa aming programa. Kayo po inanyayahan namin para sa aming panalangin. Dakila't mapagpala naming Ama, salamat po muli ng marami sa inyong pamatubay sa aming pagtuturo muli ng isang menu ngayong umaga. Nawa ay pagpalain ng bawat sa amin at magampanan namin ang aming tukulin para sa aming pamilya. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm sure our fusion of Filipino and Mexican meal for today will be a hit maker in every dining table. Lahat ng miyembro ng pamilya ay siguradong masasabing ang sarap. Sayang, tapos na ulit ang ating oras. Samahan niyo po muli kami sa mga susunod pa naming pagkikita at tuturuan po namin kayo ng isa na namang bagong putahe na tiyak friendly na sa tiyan, friendly pa sa bulsa. Only here, where we learn how to cook intelligently, Cooking Smart. Bringing hope the world over. Hope Channel. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives. Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD,
and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous. This is ridiculous. This is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this." Enclosed is a $1,000 check. By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos' family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart.